Kumusta na po kayo mga kapatid, Luzon, Visayas at Mindanao? Isang masayang hapon po dito sa Pilipinas at isang masayang madaling araw po, lalo po dyan sa New York. Kumusta po ang mga taga-Australia, mga taga riyan po sa Canada at maging dyan po sa Italy, sa London at marami pong sumusubaybay dito sa ating FB Live para po sa kapakanan ng ating mga nagsusuri. Kaya po ako ay napilitan. Hindi ako dapat mag-i-schedule ng FB Live ngayon, itong FB Live natin. Kasi nagparating tayo ng pakikiramay dito po kay Brad Eli Soriano. Pero tatawagin ko siya ngayong Very Bad Eli. Bakit? Nakiramay na nga po ang iglesia sa kanya. Kami, sa pamunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, bilang pakikipagkapwa-tao. Itong si Bad Eli, may wala yatang pakiramdam. Bakit? Tuloy-tuloy ang kanyang mga paghahayag ng mga paninira laban sa Iglesia ni Cristo sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo Manalo. Isipin nyo, itong taong ito, Bad Eli, at ikaw, Mr. Daniel Rason, ayaw kong sabihin sa inyong magtiyuhin, napakamanhid ninyo eh. Ayaw ko sabihin, wala ba kayong pakiramdam? Wala ba kayong pakiramdam? Ha? Kaya tapos na ang pakikiramay namin kasi di ko alam kung nailibing na yung apo ninyo na si Bryce. Pero ipinaabot, taos puso yun, alam ng Diyos. Taos puso ang aming pakikiramay sa inyo. Pero hindi ko maintindihan. Tao ba talaga kayo sa ganyang inaasal ninyo na nakikiramay kami, pero tuloy-tuloy ang inyong paninira laban sa Iglesia ni Cristo? Bago natin simulan, mga kapatid, binabati muna natin to. Play natin muna yung music kay Dalaginding. Ano po? Binabati muna natin, una, sina kapatid na Jenry Manalo at Tagalukal ng Santo Cristo. Yan po sa Quezon. Ka Alex Luque sa lokal ng Solis, Distrito ng Maynila. At belated happy birthday kay Ka Jerry Bakir. Ka Jerry, happy birthday po. Naway mabuhay pa kayo ng 100 taon. Problema, mawawala kayo ng kaibigan. Kasi buhay pa kayo, patay na yung mga kaibigan ninyo. Ka Ruel Picsay at ang inyong sambahayan. Kumusta po? Ka Edgar Crista Bautista ng lokal ng templo. Ka Radian Parmanan. Brad Radian. Kumusta, hermano y amigo? Diyan po sa lokal ng Zamboanga City. Pasugin natin sumusubaybayan. Si Ka Dennis o si Dr. Dennis at Dr. Cel Santos. Sila po hindi Iglesia ni Cristo pero sumusubaybay dito sa ating FB Live. Ka Bolet and Chinky and Melo sa lokal ng Guadalupe. Diyan po sa Metro Manila South. Ka Rodolfo at Ka Flor de la Peña. Nagkausap pa po kami kanina, tumawag sila sapagkat silang mag-asawa ay regular na sumusubaybay dito sa atin. Sila po ay nasa St. George, lokal ng St. George, sa distrito po ng Australia East. Ingat po kayo at lahat ng mga kapatid natin dyan. At binabati rin natin itong mga sumusunod, ang lokal ng Ascomo, Pampanga, Tansa Cavite, Canabid, Samar, Camarines Sur, General Santos City, at si Ka Ralph Isguera. Lagi sumusubay sa atin si Ka Ralph. Ka Ralph, thank you very much for the assistance that you have given me para magkaroon ng ganitong katuparan itong ating FB Live. Pagbati rin po sa lahat ng mga taga-Pritil, distrito ng Bulacan, ayan, Santa Cruz, Laguna, Wanchay, Hong Kong, at si Ka mag-asawang Ka Daniel at Ka Joey Tong. Pagbati po, Agusan del Norte. Kumusta po ang taga riyan sa lokal ng Banggahan, Metro Manila East, Upang Distrito Pampanga East, ano po, ang Pereira Refrena Family, Cabanatuan City, Nueva Ecija, Sagrada Bulacan South, at si Ka Alan Tiambao, at yung ating mga taga-pangasiwa dyan sa Bulacan. Pagbati rin po sa Pampanga, sa mga taga-pangasiwa natin dyan, kay Ka Alex Alimon, kay Ka Ronilo de los Reyes, at maging kay Ka Joel Federoso. Ingat po kayo at binabati ko po bago ko malimutan ang mga kababayan natin, di man kaanib sa iglesia, mga miyembro po ng Ang Dating Daan,
na nagre-record sa akin dyan sa Apalit, Pampanga, at maging dyan sa UNTV, sapagkat yung pinaka-opisina ng ADSIT sa pangunguna ni Mr. Daniel Rason at ni Mr. Mel Magdaraon, nariyan po sa UNTV. Nare-record tayo. Salamat sa pagbibigyan ninyo ng panahon sa pagre-record dito sa aking programa. Ano po? Pagbati po sa lahat ng taga San Antonio, Distrito ng Quezon, at sa nga pala, yung mga lugar na delikado po, ano po, alam nyo na, kasi hindi pinapayagan ng Christian religion sa inyong lugar, huwag nyo nang ilagay ang inyong distrito. Sana nagkakaintindihan po tayo doon para po sa inyong kapakanan. Ang Los Biminda, Distrito ng Cavite, hello po sa lahat ng mga taga Santa Cruz, Laguna. Bueno, nayayamang siguro sa mga ngayon na sumusubaybay, nagtataka kayo, bakit yan ang ating background? Dalaginding, eto ho yan. Sapagkat alam nyo, ang gustong code name mismo ni Very Bad Ellie, hindi ho Bad Ellie. Very bad na ito eh. Si Very Bad Ellie, gusto niyang code, dalaginding para sa kanyang seguridad. O para po sa mga ngayon lang nakasubaybay, pakinggan nyo ang usapan at panoorin itong pag-uusap po ni Brad Willie Santiago, 19 years na miyembro ni Very Bad Ellie, at si Brother Bert Miranda, matagal pong Chief Security ni Very Bad Ellie, aka Dalaginding. O pakinggan nyo itong usapan nila. Ang programa sa kanya, Dalaginding. Parang hindi halata yung programa. Sino ba nakakaalam ng programa? Yung sa security, ang programa sa security, ang sinabi ng Dalaginding, alam na sino yun. At kahit mo si Sister na baby. Kaya ready na pa si Dalaginding, sabi ko sa tumawag sa kanya, nandun sila sa grupo ni Sis Baby. Taba, baby taba. Baby taba. Sabi ko, hindi pa ready si Dalaginding. Itatabi ko si Ito. Sabi ni Ibo, Toy, sabi mo sa kanila, ready na ako. Inaamin siya O di, aminado po, hindi sa amin ang galing. Bate po yan sa expose ni Brad Willie Santiago, matagal na tagabasa ni Very Bad Ellie, na Dalaginding ang gustong tawag at codename ni Very Bad Ellie Soriano. Balikan natin yung kanyang pamangkin. Ano po? Noong nakaraan po, inihayag ko rito, walang kibo itong si Mr. Daniel Rason. Doon sa kanilang magazine, yung kanilang official magazine na ang title po ay Believer. So pakita natin yung magazine. Ayan po, yan ang magazine. Oh, thank you so much. At maliwanag yung makikita. Mahusay yung ating director, floor director, camera woman, researcher, makeup artist, ang aking butihing alalay dito. Ang kaisa-isa kong alalay, ang aking may bahay na si Sister Gemma. Ayan po, Believer. Dito, may tinatalakay po si Mr. Daniel Rason, ano po, na hindi niya kinikibo. Alam niyo kung ano yun? Pakita natin uli yung page, anong page yun? 30, kung nagkakamali ay 38. Ayan, yung page 38. Yan. Yan po. Just sa 38, nakalagay dyan, workers are part of the armed forces of God. They are at the forefront of the battle. Jesus Christ, the greatest leader who ever lived on earth. I want to tackle the way on how to attain perfection through material things, like the apostles who gave up their resources. And take note, meron na pong mark o madali niyong makita. Like Moses, ayan o, yung susunod, ipakita natin. Yung next graphic. Ayan, nakalagay o. Like Moses, the king of Egypt, who turned his back from his riches. Oh, Mr. Daniel Rason, saang talata ng Biblia? Itong tinatanong ko sa inyo noong no, kung tawagin ka ng mga kaibigan mo, bonjing. Pero hindi ko sasabihin bonjing ka. O Mr. Daniel Rason, saang talata ng Biblia mababasa
na si Moises ay naging hari ng Ehipto. Saan? Ha? Saan? O, kahit sa pabalat mismo ng Biblia, kahit sa gilid ng Biblia, saan talatang ng Biblia mababasa na si Moises ay naging hari ng Ehipto? What book, what chapter, and what verse na si Moises, he became the king of Egypt. O, pagka may nabasa ka, Mr. Daniel Rason, na kung tawagin noong mga kasama mo ay bonjing, o hindi ako tumatawag doon, no? Hindi ko sinasabing bonjing ka. Pag may nabasa kang si Moises sa Biblia na naging hari ng Ehipto, o ito, I challenge you, iiwan ko ang pagkaministro ko, sasama ko sa inyo, sapagkat tama pala yung aral ninyo. Pero mga kababayan, miyembro ng samahan dating daan, dyan pa lang. Paano kayo mananatili sa samahan dating daan? Yung itinuturo ni ni Mr. Daniel Rason, hindi po mababasa sa anumang pahina ng Biblia. Kaya ito si Mr. Daniel Rason, kung atakihin ako nito personal, ako raw ay feeling pogi. Mr. Daniel Rason, hindi ako nagpi-feeling pogi. Kung tawagin mo ako kumag, sino sa atin ang kumag? Bakit? Hindi ito paratang, sapagkat, i-play natin yung sinabi na tungkol sa akin. Paborito rin ako ni... Si Michael na akala mo gwapo-gwapo buti kay gagawin ba kayo nahulog sa upuan? Ulitin natin. Ano Saan daw Michael na akala mo gwapo-gwapo Pakipos muna. Ano sabi? Si Michael na akala mo kagwapo-gwapo. Ba hindi ko sinasabing gwapo ako. Pero hindi ko rin sinasabing maganda ako. Dalaginding at Mr. Daniel Rason. Pakinggan yung mga kababayan at mga kapatid kung paano ma-personal itong si Mr. Daniel Rason na kung tawagin ay King of Egypt. Eto, pakinggan nyo. Si Michael na akala mo gwapo-gwapo buti kay gagawin ba kayo nahulog sa upuan? Saan daw maghahari? Sa lupa? Paano ikaw maghahari sa lupa Di ba wala na ikaw lupa. Papakinggan mo na nga yung ano na to? Sana mo naman po ma-offend yung mga miyembro ng samahan dating daan. Sana sa panig ng mga kapatid, hindi kayo nahulog sa kinaupuan doon sa sinabi ni Soriano na yung paghahari ni Plato dito sa lupa yung paghahari ni Plato dito sa lupa, yung nangyayari yun ay susunugin ang buong daigdig na ito. Tiga mo. Kaya mo itong si feeling pogi kasi itong si Kumag na to Napansin ba ninyo? Ako raw feeling pogi. Kumag pa. Mr. Daniel Rason. Sino sa atin ang kumag? Tanong lang po. Sino sa atin ang kumag? Doon sa ipinahayag mo. Balikan natin yung sabi ni Mr. Daniel Rason. Like Moses, the king of Egypt. Sino ang kumag sa atin? Ang kumag ba? Yung nagtuturo na nakabati sa Biblia? O ang itinuturo ay hindi mababasa sa Biblia? Sino kumag sa atin? Talaga ito si Mr. Daniel Rason. Ba't hindi mo sinasagot yan? Mga kababayan po namin at mga miyembro ng sa mga dating daan, paano yan magiging deputy o pangalawang punong tagapangasiwa sa inyong reliyon? Paano yan papalit kay Very Bad Eli o kay Dalaginding? Ang itinuturo, lapag sa Biblia, sa bagay, tamang pumalit. Bakit? Ang itinuturo, kung paano yung tiyahin niya, kung paano yung tiyuhin niya, ang itinuturo, wala, labag sa Biblia, tama lang na ang humalili, magturo, wala rin sa Biblia ang kanilang itinuturo. Diyan ho ba kayo makikinig? Diyan ba kayo maniniwala? Kaya balikan natin, kaya sinasabi ko ito si Very Bad Eli, hindi marunong makiramdam. Tuloy-tuloy sa paninira sa iglesia at itong isa sa kanyang matinding. Ayaw kong sabihin, talo nito ang dyablo At ayaw kong sabihin na itong si Very Bad Eli, siya na ang tatay ng dyablo. Hindi ko sinasabi yung bakit. Itong pahayag niya, mga kapatid, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, itong sinabi niya, ito ba'y totoo o hindi totoo tungkol sa binabautismuhan sa Iglesia ni Cristo? Pakinggan natin, i-play natin yung sinasabi ni Very Bad Eli.
Sa iglesia ni Manalo, 7 taon din binibinyagan na. May record ako eh. Pinabautismo na. Mali yan. Hindi kailangan ng bata ang bautismo para maligtas. At hindi kailangan binyagan yung bata na 5 taon, 6 na taon, 7 taon, kagaya ng ginagawa ng iglesia ni Manalo. Tindi nitong mga ito. Nagsasabing sila raw ay totoo. Ang lakas ng loob na baliwalain ang salita ng Diyos. Ang mga bata, hindi kailangan niya na binyagan. Ipinapapansin ko po sa inyo, ang sabi ni Dalaginding, dito raw sa Iglesia ni Cristo, kung tawagin niya Iglesia ni Manalo, teka muna, Dalaginding, ito pong reliyong ito, hindi ito Iglesia ni Manalo. Basahin niyo yung kapi sa harap ng sambahan namin. Maging yung mga ari-arian o properties ng iglesia. Tingnan ninyo nakalagay, Iglesia ni Cristo. O ba't ipinapapansin ko maging sa mga properties? Kasi sa samahan po ni Brad Eli, ni Very Bad Eli, ang mga properties o ari-arian ng samahan, sa kanya nakapangalan. Ang lupit ng mga ngaral na ito. Ang tindi. Kaya dito, ito sa Iglesia ni Cristo, balikan natin, ito po, Iglesia ni Cristo. Ulit, Dalaginding, ito po ay Iglesia ni Cristo, hindi po Iglesia ni Manalo. Yan ang inuulit-ulit nyo eh. Kailanman, hindi ko tinawag yung samahan ninyo na Iglesia ni Dalaginding. Kailan ko sinabi? Kailan ko sinabi, Iglesia ni Soriano, o kaya Iglesia ni Soriano kay Rason, o Iglesia na Dalaginding at ni Bonjing. Wala akong sinasabing iglesia ng magtiyuhin. Pero kayo kung makapang ang lahi sa iglesia, ganun na lang. Balikan natin. Ang tinutukoy mo kasing iglesia ni Manalo, itong iglesia ni Cristo. Ang sabi po niya, ang dito raw, ulitin natin para mapansin ng lahat yung bahaging, eto ba nagsisinungaling o nagbubulaan? Ulitin natin. Sa iglesia ni Manalo, 7 taon din binibinyagan na. May record ako eh. Pinabautismo na. Mali yan. Hindi kailangan. Dito raw, meron daw siyang record. Mga kapatid, nakikinig ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Tigil muna tayo. Mag-comment kayo, mga kapatid. Yan, nababasa po ng mga sumusubaybay sa atin. Yung sinabi niyang 5 taon, 7 taon daw dito sa Iglesia ni Cristo. 5, 6, 7 years old. Binabautismuhan daw o binibinyagan. Yun ba'y kasinungalingan o kabulaanan? Sumagot kayo mga kapatid, mag-comment kayo. Yung mga sumusubaybay sa amin. Yung sinasabi ni Very Bad Eli o ni Dalaginding, na dito ro sa Iglesia ni Cristo, binibinyagan o binabautismuhan. Yung 5 years old, 6 years old, 7 years old. Yun ba'y kasinungalingan o kabulaanan? May record daw siya. Ang tindi talaga magpahayag nito ni Dalaginding. Kung magsalita, akala mo, totoo. Sabi niya, may record. Hinahamon ko po kayo. Dalaginding, Very Bad Eli, ilabas nyo yung record na sinasabi nyo na dito sa Iglesia ni Cristo, yung 7 years old, 5 or 6 years old, ay binabautismuhan. Ilabas nyo. Ilabas nyo. At tingnan nyo, pagmasdan nyo itong ang mukha ni Dalaginding, nung ipahayag niya yung terminong, ang tindi nitong mga taong ito. Tingnan nyo, panoorin nyo yung ekspresyon ng kanyang mukha. Pakiplay natin ulit. Ang bata ang bautismo para maligtas. At hindi kailangan binyagan yung bata na 5 taon, 6 na taon, 7 taon, kagaya ng ginagawa ng iglesia ni Manalo. Ito. Tindi rito. Sige, play natin. Kung mga ito, nagsasabing sila raw ay totoo. Ulitin natin. Ang lakas ng 7 taon, kagaya ng ginagawa ng iglesia ni Manalo. Tindi ritong mga ito. Nagsasabing sila raw ay totoo. Ang lakas ng loob na baliwalain ang salita ng Diyos. Ang mga bata, hindi kailangan niya na binyagan. Napansin niyo yung mukha ni Dalaginding? Nung sinabi niyang, ang tindi nitong mga tao ito. Hindi ko maintindihan kung naiiri. Hindi ko maintindihan kung naiiri. Napapairi. Yun ang tindihan niya. Dalaginding, ito sasabihin ko naman po sa inyo.
Ang tindi nyo magpahayag ng hindi katotohanan. Saksi ang mga kapatid na dito sa Iglesia ni Cristo, yung ganong edad na ipinahayag ninyo, hindi binabautismuhan. Yung sanggol dito, bata, wala pang kakayanan na makaunawa ng malalalim na doktrina o aral ng Panginoon Diyos, dito po sa Iglesia ni Cristo, ang gayong mga bata, inihahandog sa Iglesia ni Cristo o ipinananalangin ng mga ministro. Yan hubay nakabatay sa Biblia? Opo. Katulad ng ginawa noon ng ating Panginoong Kristo. O babasahin ko sa inyo Mateo 19:13 hanggang 14. Nang magkagayoy dinala sa kanya, sa Panginoong Kristo. Pakisuyo ng talata. Mateo 19:13 hanggang 14. Ito po, yung verses. Verses. Asa na? Saan napunta yun? Oho, di bali po. Saan napunta yung talata? Yung verses. Pasensya na po kayo at medyo O di bali, tuloy natin para hindi tayo humaba. Ano po? Pakisuyo. Doon sa, mukhang napunta rin sa ibang file eh. Yung difference na yun, baka naroon. Ay, yung August 4. Doon sa loob ng different names. Wala rin. Ayun, naayos na po kanina yung talata eh. O di bali, tuloy na po natin. Ano po? Ayan. Ito po, Mateo 19:13 hanggang 14. Nang magkayoy dinala sa kanya ang maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. At sinaway sila ng mga alagad. Datapwat, sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Ano po ang ginawa ng Panginoon Kristo sa mga bata na dinala sa kanya noon? Hindi po bininyagan, hindi binautismuhan. Ipinatong na ang kanyang mga kamay sa kanila at ipinanalangin. O, yan po ang ginagawa sa Iglesia ni Cristo. Kaya kung tawagin po namin, ay inihahandog sa ating Panginoon Diyos. Kaya yung ipinahayag ni Bad Eli, na di umano dito raw sa Iglesia ni Cristo ay binibinyagan o binabautismuhan yung 5 years old, 6 years old, 7 years old. Eto tanong, siya ho ba'y nagbubulaan o nagsisinungaling, mga kapatid? O, dahil walang pagpipilian nyo. Baliktarin ko, siya ba'y nagsasabi ng hindi katotohanan o kasinungalingan? O, kaya pagka ang isang tao nagsisinungaling, o batay sa kanya, iparinig natin, anong patotoo ni Very Bad Eli sa isang taong sinungaling? Pakinggan natin siya. Hindi ka naman anak ng Diyos, sinungaling ka, hindi anak ka ng demonyo. Di ba? Pagka sinungaling ka, anak ka ng demonyo, di ba? Kaya yung mga nag-aawa ka ng Biblia kayo ng mga pastor, lalo na pag napatunayan mo mga sinungaling, mga anak ng demonyo, yung karapatan sa Biblia yan eh. O, salita niya ho yan. Pag sinungaling daw, una, walang karapatang humawak ng Biblia. O, ba't humahawak ng Biblia si Dalaginding? Ano pa? Pagka doon napatunayan sinungaling, ang galing daw po ay mga anak ng demonyo. O, Brad Eli, batay sa bibig ng galing po ninyo. Bibig ninyo. No? Kasi kung ano-ano ipinapasok nyo sa bibig nyo eh. Pero Brad Eli, magagalit na naman sa akin to. Pagka-anak po ng demonyo, tanong, maliligtas ba yun? Paano mag-aakay ng tao sa kaligtasan? Yung isang taong anak ng demonyo, ang anak ng demonyo, sabi nyo, sinungaling. Nung sabihin nyo na dito sa Iglesia ni Cristo ay binibinyagan o binabautismuhan yung 5 or 6 or 7 years old, hindi po iyon katotohanan. O, hindi ko sinasabing sinungaling kayo, hindi. Mga kapatid, ang magpapatotoo, mga kaalim sa Iglesia ni Cristo, kung yung sinasabi niyo totoo o hindi totoo. Bakit yung sanggol hindi binabautismuhan sa Iglesia ni Cristo? Kasi yung sanggol po,
hindi pasado sa kwalifikasyon sa dapat pagdaanan ng isang tao bago muna bautismuhan. Ano bang dapat gawin sa isang tao bago bautismuhan? O pakinggan natin ang sinasabi po sa Marcos 16:15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. O bago po makarating sa bautismo, ano muna ang dapat pagdaanan? Ipangaral sa kanya ang ebanghelyo. Pagkatapos pangaralan, ano kailangan? Sumasampalataya. Pag napangaralan na, sumasampalataya na, saka pa lang po sabi sa Biblia, babautismuhan. O tanong, yun bang sanggol maaari ng pangaralan ng ebanghelyo? Yung bang batang maliliit, makasasampalataya na ba yun? Hindi pa po. Ano pa? Sila ba ay makasasampalataya sa mga salita at aral ng Panginoon Diyos? Hindi pa. At ano pa ang hindi magagawa ng mga sanggol ng mga batang maliliit? Kaya hindi dapat bautismuhan. O sa Gawa 2:38, ganito ang pahayag sa atin sa Biblia. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo, mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano po ang dapat munang gawin ng tatanggap ng bautismo? Magsisi. Magsisisi sa kasalanan. Pagka po nagsisi sa kasalanan, dun pa lang babautismuhan. At gaano kahalaga pagka tinanggap ng tao yung tunay na bautismo sapagkat napangaralan, sumampalataya sa ebanghelyo, nagsisi sa kasalanan. Ang sabi po sa Biblia, ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya may tanong po ako sa magtiyahin, sa magtiyuhin. O, dalaginding, at ikaw, Mr. Daniel Rason. Ito ang tanong ko sa inyong magtiyuhin. Kayong magtiyuhin, nabautismuhan ba kayo dyan sa inyong samahang pangrelihiyon? At ikaw, kayo po, Mr. Eliseo Fernando Soriano, kayo po ba'y nabautismuhan dyan sa inyong samahang pangrelihiyon na itinataguyod ngayon? Yung magulang nyo, na si Mr. and Mrs. Catalina o Triunfo at Catalina Soriano, nabautismuhan po ba sila dyan sa MCGI Incorporated? Nabautismuhan ba sila? At ikaw, Josel, at yung mga magulang mo, nabautismuhan ba kayo dyan sa samahang yan? Oh, kaya granting na yung samahang ang dating daan, ang tunay na relihiyon, granting, ika nga, granting but not conceding, na yan ang tunay na relihiyon. O lumilitaw ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, hindi pa napatatawad ang kasalanan ni Bad Eli, ni Mr. Daniel Rason, at nung iba pa na galing sa suhay, doon kay Ginoong Nicolas Perez, na nakuha ni Mr. Soriano na lumipat sa kanyang samahan. Sa makatwid, ay hindi pa rin nila tinatanggap ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat hindi sila nabautismuhan. At ano pa, hindi pa po napatatawad ang kanilang kasalanan. At higit sa lahat, hindi sila maliligtas sapagkat yung bautismo, yun ang ikaliligtas. Binabalik-balikan nitong ni Mr. Eli Soriano na ang kapatid na Felix Manalo raw, binubuelta sa amin na ang kapatid na Felix Manalo raw, hindi rin nabautismuhan. Aba, kapatid na dalaginding. Kasi dalaginding, oh. Ito, Brad Eli, very bad Eli, ang kapatid na Felix Manalo, gaya nga ng sinagot ko sa nagdaan, paano babautismuhan? Una, ito sitwasyon. Siya ang nagsimula ng banal na gawain ito, kaya wala siyang dinatnan na nauna sa kanya para magbautismo. Katulad din ng sitwasyon o kalagayan ni Juan Bautista.
Kaya kay Juan Bautista, wala rin pong nagbautismo batay po sa mga talata ng Biblia. Ganon din ang kapatid na Felix Manalo. E baka sabihin ni Very Bad Eli at saka nung kanyang pamangkin na si ni Mr. Daniel Rason, o hindi rin napatawad ang kasalanan ni Ginoong Felix Manalo. Aba, ibang sitwasyon ng kapatid na Felix Manalo sapagkat meron po siyang patotoo ng hula, kahalalan, tandaan nyo, kahalalan, patotoo ng hula, biblical prophecy na sa kanya tumutukoy at sa kanya natupad. O halimbawa, yung Isaiah 43:5. Hindi ko nababasahin, alam na maraming mga kapatid. Yung 5 hanggang 6 ng Isaiah, may binabanggit doon na pagdadala ng mga anak ng Diyos sa manggagaling sa silangan ng malayo na ang panahon ay mga wakas ng lupa. Yun ang 5 hanggang 6. Pag binasa natin yung talatang 25, anong sinasabi ng Diyos? Sa sugo na magsisimula ng banal na gawain na manggagaling sa silangan ng malayo. Pakinggan nyo sa talatang 25, 43:25. Ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Ano po ang ipinagpaunan ng Panginoon Diyos sa sugo na magsisimula ng banal na gawain dito sa malayong silangan? Sa panahon na tinatawag ng Biblia na mga wakas ng lupa, ang sabi ng Panginoon Diyos, letra por letra, ako ang Panginoon na pumapawi ng iyong mga pagsalangsang at hindi ko na aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Kaya, bakit pa babautismuhan? Ipinagpaunan ng Panginoon Diyos na nililinis na at pinatatawad ng kasalanan ng sugo na nagsimula ng banal na gawain ito. Mga kapatid, Biblia po yan. Mga kababayan namin, hindi yan ang aral o itinuro. Ang sinasabi niyong sariling aral lang ng kapatid na Manalo, hindi po. Yan ang aral ng Biblia. Katotohanan ang nakasulat sa Biblia. Balikan natin itong magtsuhin, si Mr. Daniel Rason, at saka itong si Brad Eli Soriano na kung tawagin ay dalagin din. Brad Eli, eto ang tanong. Saan dapat mabautismuhan ang tao? Saan? Saang relihiyon? Doon ba sa inyong ipinarehistro noong 1993? Pakita natin yung pangalan ng kanilang samahang pangrelihiyon. Yung different names, yun ang pinaka-folder. Yan o. Noon pong 1993, mga kababayan, nagparehistro ito si Very Bad Eli, alias Dalaginding, nung tinatawag niyang relihiyong Bayan ng Katotohanan. Isa yan sa relihiyon na kanyang ipinarehistro. Yan po, nasa SEC. Securities and Exchange Commission. Bayan ng Katotohanan, yun ang paborito niya, yung dulo. Bayan ng Katotohanan Incorporated. Bayan ng Katotohanan Incorporated. Yan po yung 1993. Pagdating noong 1995, nagparehistro na naman ng panibago, nagpalit. Kaya tama yung sentro nila, apalit. Kasi papalit-palit ng kanilang pangalang pangrelihiyon. Noong 1995, ang ipinarehistro, yan po, Securities and Exchange Commission, yan, lakihan natin yan, no? Iglesia ni, Iglesia ni Yahawaha at ni Yawahasaa Hamasayaha Incorporated. Yan po yung 1995. Hindi siya nasihan. Nagparehistro na naman ng panibagong pangalan. Nagpalit na naman. Kasi ang sentro nga nila, Apalit, Pampanga. Ito yung pangalan nila. Noong 2004, ayan. Ano yung pinarehistro nila? Batay po sa Securities and Exchange Commission, ayan, no? Ano nakalagay? Members, Church of God, International, Incorporated. Pero dahil ang hilig nyo sa income, pero nakapagtataka sa membro ng Samandating Daan, ba't hindi nyo ginagamit yung Incorporated? Kasama yun. Sa official name ninyo, Members, Church of God, International, Incorporated. Tingnan nyo yung logo nyo. Inaalis yung income. Ay, nako. Teka, baka sabihin nyo, yung mga miyembro dyan, kung tawagin nyo ako, Sandobalbal
Yung iba, hindi iba, marami sa inyo galit. Dumistansya po kayo. Kung tawagin niyo ako Micaela, Michelle, kung ano-ano pa. Ano po? Saan ba dapat mabautismuhan ng tao? Ayon sa Biblia. Saang relihiyon? O, pakinggan ninyo. Unang Korinto 12:13, ganito ang itinuturo ng dakilang apostol si Pablo. Subukan nga natin paka-search yung verses, baka makita natin doon sa Drive D. Ayan, para makita at makasunod yung mga sumusubaybay sa atin. Ayun, verses, yun. Pakitype natin yung unang Korinto. Ayan, baka nariyan. Doon sa ano. Tingnan lang po natin, no? Paki-search lang natin doon. Ayan. Wala po. Sorry po, medyo malayo. Ako na po magbabasa, no? Pero sundan niyo po ako. Unang Korinto 12:13. Total, binabanggit ko naman po eh. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Saan po tinatanggap ng tao yung tunay na bautismo? Nakasulat po sa Biblia, sa isang katawan. Alin ang tinutukoy na katawan? Colosas 1:18. At siya, yung siya, referido o tumutukoy sa Panginoong Kristo. At siya, ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan po, iglesia. Aling iglesia yan ang tinawag ng mga apostol. Roma 16:16. Pakinggan ninyo. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Paano po tinawag ng mga apostol yung iglesia na katawan ng ating Panginoong Kristo? Iglesia ni Kristo. Kaya ang tunay na bautismo, huwag namang magagalit sa amin yung mga kababayan naming miyembro ng Andating Daan. Ang tunay na bautismo po, sa iglesia ni Kristo, tinatanggap. Hindi po doon sa bayan ng katotohanan incorporated na ipinarehistro ni Very Bad Eli noong 1993. Hindi po doon sa ipinarehistro niya noong 1995 na Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawa sa Ahamasaya Incorporated. Hindi po doon. At hindi rin doon sa Members Church of God International Incorporated na narehistro noong 2004. Ang tunay na bautismo sa isang katawan, isang iglesia, isang organisasyon na tinatawag po ng Biblia, Iglesia ni Kristo. Kaya sa mga kababayan namin na sumusubaybay po sa akin, ano man ang inyong relihiyon, magsuri kayo. Ang inyong relihiyon po ba, yun ba'y nakabatay sa Biblia? Ipinagmamalaki ng mga tinuruan ni Very Bad Eli na sila ro yung tunay na relihiyon kasi iglesia ng Diyos. Kung kayo yun, ba't ang pangalan ng inyong relihiyon? Members Church of God International Incorporated. Wala po nun sa Biblia. Kailan tinawag ni Kristo ang kanyang iglesia ng Members Church of God International Incorporated? Walang ganon. Ang pipiliin ba niyo yung relihiyong wala sa Biblia o yung relihiyong nakasulat sa Biblia? Andito po sa Iglesia ni Kristo. Tandaan niyo, dito po sa Iglesia ni Kristo, itinuturo na mayroong obligasyon at pananagutan yung tumanggap ng tunay na bautismo. Ano yun? Roma 6:4. Pakinggan ninyo. Sapagkat tayo'y namatay at nalibing, nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ano po ang patotoo ni Apostol Pablo sa mga tumanggap ng tunay na bautismo? Tayo anya'y namatay. Ano ba yung mamamatay sa atin? Yung nakaraang paraan ng pamumuhay. Yun ang kasalanan. Tayo anya'y namatay at nalibing. Nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Kaya ang ililibing, ulit, Brad Eli, Daniel Rason, ang ililibing, yung patay. Patay sa ano? Kasalanan. Si Brad Eli, o itanong nyo kay Yuli,
Ano bang inililibing ni Bad Eli? Ha? Pag sinabing inililibing, inilulubog. Anong inilulubog at nililibing ni Bad Eli? Yung bang patay o yung buhay? O, ang tinutukoy ko, yung buhay sa kasalanan. Baka kung ano naman ang isipin ni Bad Eli, magalit sa akin. At pagkatapos, sabi sa talata, tayo naman na niya mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Kaya dito po sa Iglesia ni Cristo, tinuturuan ng mga nagiging kaanib. Ang totoo, bago pa maging kaanib, inaakay magbagong buhay. Tuloy-tuloy na inaakit po sa paninindigan sa pagbabagong buhay. At ang isa po sa kasalanang binabaka dito sa Iglesia ni Cristo, hindi kinukonsinti sapagkat hindi ikapagmamana ng kaharian ng Diyos. O pakinggan ninyo, itong babasahin ko sa unang Korinto, ang saling ito po ng Biblia ay ang salita ng Diyos. Pinakita ko na po ito sa nagdaan. Ayan, ang salita ng Diyos, makikita nyo, ayan, sa inyong screen, ang nilalaman, ito po sinasabi, unang Korinto 6:9. Ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Hindi ba ninyo alam iyan? Huwag kayong magpadaya. Sundan ninyo ako. Ang mga nakikiapi. Ayan. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ang mga nangangalunya. Ang mga bakla. Ang mga bakla. Ang mga bakla. Ang mga bakla. Teka, mukhang maano yung salamin ko. Pasensya na kayo. Ayaw umalis tong mata ko rito sa ano eh. Tuloy ko po. Ang mga gumagamit sa kapwa lalaki. Isa pa. Ang mga gumagamit sa kapwa lalaki. Isa pa para mapansin nung isang puno ng samahang pangrelihiyon. Ang mga gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Ano po ang isa sa kasalanan? Dapat ay patay na siya ron? Nilayuan na yun? Sapagkat hindi ikapagmamana ng paghahari ng Diyos o hindi po ikaliligtas. Yung pagiging bakla, paggamit po sa kapwa lalaki. Ako, merong kilala dyan. May kilala ako. Puno ng isang samahang pangrelihiyon. Alam niyo, may kilala ako. Palihim pa. Ang tagal ng tanong ko eh. Pero hindi ko rin itatanong uli yun. Meron akong kilala, puno ng isang samahang pangrelihiyon. Gumagamit sa kapwa lalaki. Meron. Kung kayo meron ding kilala, ganyan ang ginagamit niya, kapwa lalaki. Wala nga siyang asawang babae, pero gumagamit sa kapwa lalaki. Eto tanong, paano kayo niyan aakayin sa kaligtasan? Siya mismo, yung gawa niya, hindi ikaliligtas. Baka pagbintangan ako ni Mr. Daniel Rason na ang tinutukoy ko ay si Mr. Eli Soriano. Wala akong sinasabi. Inuulit ko. Wala akong sinasabi na si Brad Eli gumagamit. O Brad Eli, gumagamit ka sa kapwa lalaki. Wala akong sinasabi nun. At lalong wala akong sinasabi ni si Brad Eli Soriano ay bakla. Wala akong sinasabi nun. Ang sinasabi ko po, yung nasa talata ng Biblia, yung bakla at paggamit sa kapwa lalaki ay hindi ikapagmamana ng paghahari ng Diyos o hindi ikaliligtas. Pero alam nyo kung paano dinidepensahan ni Brad Eli, ni Dalaginding, yung mga bakla. Nasa Biblia raw yun eh. Meron pa siyang pahayag sa ibang pagkakataon, ikaliligtas daw yun eh. Pakinggan nyo si Brad Eli tungkol sa bakla. Ayan, paano niya dinidepensahan? Unang Korinto 6:9-11. Pakinggan niyo. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapi, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya,
ni ang mga nagsasababae. Eh ano ba yung nagsasababae? Di ba yung lalaki? Na nagdadamit babae, nagkukularete, naglilipstick. Ano tawag natin sa ibang tawag? Oh, bakla ba yun? Oh? Nasa dito ba yung bakla o hindi? Oh, may nagsasababae. Ano pa? Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. O hindi ba bakla yun? Nag-isip lang tayo, nasa Biblia yun eh. Oh, ganyan po niya ipinagsasanggalan yung bakla. Nasa Biblia raw. Pero ang hindi niya ipinapansin, yung nasa talatang 10, na ano? Oh, basahin natin, balikan ko po yung talatang yung unang Korinto 6:9. Ituloy ko po hanggang 11. Ito sinasabi sa Biblia. O yung, eto, 9 muna. Well, binasa ko na yung 9 kanina para medyo mapabilis tayo. Ano? Yung talatang 11, ito sinasabi ang talatang 11, na ganyan ang ilan sa inyo noon. Oh, ano sabi po? Kasi binasa kanina natin yung 9, naroon yung bakla, gumagamit sa kapwa lalaki, hindi ka pagmamana ng kaharian ng Diyos. Pagdating sa talatang 11, at ganyan ang ilan sa inyo noon. Sa makatwid, yung tinutukoy ni Apostol Pablo na mga maliligtas, mga kapatid, ganyan ang ilan sa inyo noon. Kaya nagbagong buhay. Ano po? Hindi sila nanatiling gumagamit sa kapwa lalaki. Hindi po sila, ayaw ko sabihin, hindi nila ibinahay sa Brazil. Oh, yung kanilang kinakasamang lalaki. Ba't ko nasabi ito? Kasi diyan ho sa Brazil, unahan ko, hindi ko ang tinutukoy, si Brad Eli na mayroong kinakasamang lalaki doon. Wala akong sinasabi ganon. Kasi kaya ko ito sinasabi, diyan po sa Brazil, alam nyo, tingnan nyo sa internet, isa sa bansa na may maraming bakla at nagsasama ang kapwa lalaki, diyan sa Brazil. Kaya yung Brazil, batay po sa latest na napanood ko kanina sa news, o sa newscast, parang pangalawa sa may pinakamaraming infected ng COVID. Sumpanan news yan eh. Kaya diyan, maraming may HIV at marami pang COVID. Huwag sanang tamaan. Ito, totoo ito. Brandel, hindi ako nagpapaimbabaw. Huwag sana kayong tamaan ng HIV. Huwag sana. O kaya huwag sanang tamaan ng COVID. Sana ay matupad kung ano ang kalooban ng Panginoon Diyos. Hindi ko iwiniwis yun. Pero mag-ingat kayo, Brad Eli, diyan. Kasi, alam nyo, yan sa Brazil, usong-uso yung ganyan sakit eh. Dito, kitang-kita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, na yung gawang paggamit sa kapwa lalaki, hindi po ikaliligtas. Kaya, sa lahat ng sumusubaybay sa amin, sasamantalin kong pagkakataong ito, ang isa sa ipinaninira po sa amin, kaya takot kayo, mga miyembro ng NDD, na makinig at magsuri sa amin. Dito raw, mamamatay tao ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Di ba? Inuulit-ulit ni Mr. Soriano. Pagka nagdudoktrina, may Bible is exposition, inuulit-ulit ipinagdidiinan, dito raw, mamamatay tao kami Iglesia ni Cristo. At lagi niyang ipinakikita sa inyo, sa kanyang pagdudoktrina, yung nangyari niya sa Punta Santa Ana, na may mga estudyante na pinasnang. Eto sasabihin namin sa inyo, yung na-involve, nakaanib sa Iglesia ni Cristo, ay itiniwalag noon ng kapatid na Eranio Manalo. Hindi ho kinukonsinti ang ganyan. Itiniwalag ng kapatid na Eranio Manalo at sila mismo ang nagpakulong dun sa mga na-involve sa ganyang maling gawain. Dito, meron akong kilalang reliyon, ginagawa yung iba't ibang mga maling gawa, pero hindi itinitiwalag. Kinukonsinti yung kabaklaan. Isipin nyo. Ba't hindi niya itinitiwalag yung mga gumagamit sa kapwa lalaki? Lalaki sa lalaki, nagsasama. Alam na alam ng puno. Babae sa babae, tumboy sa tumboy, nagsasama. Yung sinasabi nilang third sex, alam ng puno. Ba't hindi niya itinitiwalag? Kasi alam niya, una siyang matitiwalag, mauubos ang miyembro niya. Uulitin ko ulit, wala akong sinasabi na si Bad Eli yun, pero merong ganong relihiyon. Kaya, eto pa,
may punong-puno ng kapaimbabaw nito si Mr. Eli Soriano. Pakinggan ninyo kung ano sinasabi niya. Yun daw kalbo, hindi raw niya, hindi raw siya namemersonal. O pakinggan natin ito si Bad Eli. Pagka sa bibig ng tao, lumalabas yung paglait, mga kasinungalingan, mga pandaraya, mga iba-ibang masamang mga bagay lumalabas sa bibig ng tao. Hindi dapat magkagayon. Ako, namumuna ako, pero ang pinupuna ko, aral na mali. Hindi ko pinupuna yung personal mo. Kung kalbo ka, o kung ikaw ay bulol, no? Hindi ko pinupuna yun. Ang aral ang pinupuna ko kasi utos ng Diyos yun. O sabi niya, hindi rin niya pupunahin kung kalbo ka o bulol ka. Pero anong sinasabi ni Dalaginding II? O pakinggan natin si Dalaginding II. Kaya nagmimilagro para makapagligaw. Kasi kung aral lang pag-uusapan, di naman sila po pwedeng mangaral eh. Bulol eh. Ano pangangaral ng bulol? May namang isa'y pogi na may kalbo naman. Ano ngayon ang sasamahan mo sa mga tao ngayon? Ha? Meron bang mga bagay pa sasamahan kung di nga milagro lang? Aral ay mali. O, di ba? Hindi rin sasabihin, ibulol ka, kalbo ka. O, may inatake siya. Kalbo raw, ang tinutukoy niya si Mr. Kibuloy. Ang bulol si Mr. Crisologo raw. O, ito pa. Ano ang kapaibabawang pa ni Bad Eli Soriano? Ito, pakinggan niyo sa Dalaginding tungkol sa soft drinks. Tingnan nga, mga kapatid, tayo nasa prinsipyo eh. Di ba sabi ko, huwag kayo mag-iinom ng soft drinks, huwag kayo mag-iinom ng soft drinks, huwag kayo mag-iinom ng soft drinks. Tama? Masama sa katawan yun eh. Para pakita ko sa inyo yung prinsipyo natin, hindi tayo nagtitinda ng soft drinks. Nagtitinda ka tayo, hindi. Wala nito soft drinks sa compound. Sino na lang nag-aana sa pagtitinda ng soft drinks? Di ba nasa mga labas? O, sabi niya, huwag iinom ng soft drinks. Bakit? Hindi raw siya nagtitinda ng soft drinks. Pero anong patotoo nung kakampi ko? O, pakinggan natin si Dalaginding II. Pero mo, dito na ko ng Coke, dito na ko ng Fanta, dito na ko ng Pop, Cola, Sarsi, dito kami ng Pepsi, ng Pure Foods Hotdog. Tama na. Lahat ng pwede pagkain. O, dealer daw siya ng Coke, ng Sarsi, ng Pop Cola, at kung ang gulo talaga ni Dalaginding. Bakit po nagkaganyan ito si Dalaginding? Iba yung sinasabi noon, iba yung sinasabi ngayon. Nagko-kontra-kontra. Dahil po ba siya malilimutin? Kaya kontra-kontra ang sinasabi? Anong sinasabi niya sa nagko-kontra-kontra ang sinasabi? Malilimutin ba? O pakinggan niyo ito. Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, medyo may singra ulo nun. O, salita ho yan ni Dalaginding. Yung daw nagko-kontra-kontra sinasabi, medyo may sira ang ulo noon. Eh, paano pagka marami na? O, di sira ulo. Ang gulo talaga nito ni Dalaginding. Kaya, itong si Dalaginding, yung kanyang mga pahayag, ang napapansin ko, ang gulo eh. Kaya meron akong napanood eh. Yung tungkol doon sa nagkabangga ang dalawang truck. Ini-interview sa ano bang sasabi? Nagkabanggaan daw yung dalawang truck. Ay hindi po. Nagkabanggaan pala yung dalawang driver. Ay hindi po. Dalawang truck lang pala nagkabanggaan. Walang tao. O, parang ito si Dalaginding eh. Pakinggan nyo. Nagkabangga po yung truck sa tao. Ay, nabangga po ng tao yung truck. Ay, nabangga po yung truck. Nakabangga po yung driver ng truck. Ng tao. Hindi po pala, dalawang truck lang nagkabangga, wala po kasamang tao. Oh, kaya nung nagsasalita ito, kala ko si Dalaginding eh. Ulitin natin, ganyan ho ang estilo ng pagtuturo ni Dalaginding eh. Gulong-gulo, nagkakalabo-labo. Ulitin natin yung bahaging yon. Nagkabangga po yung truck sa tao. Ay, nabangga po ng tao yung truck. Ay, nabangga po yung truck. Nakabangga po yung driver ng truck. Ng tao.
Hindi yung ba kamukha ni Dalaginding, yung paraan ng pagtuto. Ini-interview, gulong-gulo eh. O, ito pang isang halimbawa, anong isang buong kapaimbabawan ni Brad Eli Soriano? Mas mabuti na raw ang barya. Pansinin ninyo, mas mabuti na raw ang barya na abuloy kaysa milyon-milyon, pero sila manloloko. O, pakinggan niyo ito si Mr. Dalaginding. Mr. Dalaginding. Pero mas mabuti na yung abuloy na puro barya kung totoo naman ang ginagawa natin. Kaysa milyon-milyon lang ang inaabuloy natin kung tayo manluloko. Ulitin natin para mapasin ng lahat. Medyo mahina. Yan, sabi. Ano sabi niya? Pero mas mabuti na yung abuloy na puro barya kung totoo naman ang ginagawa natin. Kaysa milyon-milyon lang ang inaabuloy natin kung tayo manluloko. O, mas mabuti raw ang barya na abuloy. Para sa kanya, mas mabuti yung barya o maliit yung abuloy kaysa milyon na puro naman manloloko. Nung may nag-abuloy ng barya, maliit lang. At hindi na nakakarating sa kanya. O paano niya sinumbatan yung barya at maliit ang abuloy? Ito yung pangyayari po sa Tanawan, Batangas. Hiyang-hiya yung miyembro, yan yung pagsamba nila. Pakinggan niyo si Brad Eli. Very Brad Eli. Ngayon lokal, ang masahin lang ng nagagawa nila, hindi nila kaya na. Eh, dun sa Tanawan, nagtanong nga kayo, magkano abuloy dyan? Kasya ba yan? Nakakarating pa kaya sa akin ang abuloy ng Tanawan? Nakakarating pa kaya sa akin ang abuloy ng Tanawan? Ano naman sa presyo rin dyan? Baka hindi pa kasya sa pamasahin ng magagawa ng MIC nito. Oh, napansin nyo? Matindi magaling si Brad Eli, may kasabang pagka ito, maliit ang abuloy. Nakakarating pa ba sa akin ang abuloy ng Tanawan? Sipin yung mga kababayan, ang liit ng abuloy, sinusumbatan. Yan ba ang maghahamon sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo? Yun ang palusot niya. Hindi raw haharap sa kanya yung namamahala sa Iglesia. Ito uulitin ko po, mga kababayan namin. Kung sa amin lang ng mga estudyante at tinuruan ng aming namamahala sa Iglesia, hindi uubra sa amin. Yan si Mr. Eliseo Soriano. Kahit mismo si Daniel Rason, o itong kanyang amaga sino, King of Egypt, hindi uubra sa amin kahit sa kaninong ministro. Eh, ito pa, ang hinahamon pa ay ang kapatid na Eduardo Manalo ang namamahala sa Iglesia. Kaya nga doon sa isang programa, yung tinatawag na monitor ko lang po, yung sa programa ni Mr. Rex Cayanong, ito po, hindi Iglesia ni Cristo. Si Rex Cayanong, hindi po Iglesia ni Cristo. Doon sa kanyang programang Target on Air, may nagte-text sa kanya, nagsesend ng mensahe through messages, pagkatapos binabanggit yung debate at iba't iba pa. Pakinggan niyo yung patotoo mismo ni Mr. Rex Cayanong tungkol sa hindi raw magkalevel ang kapatid ni Eduardo Manalo at saka si Mr. Soriano. Itong kanyang paghahambing, kaya mali na iharapan, hindi tama, hindi magka-level ang namamahala sa Iglesia ni Cristo at si Dalaginding. O pakinggan niyo ito, si Mr. Rex Cayanong sa nagtetext sa kanya. Di ba? Minsan nakikipag-debate ho tayo kapag alam naman ho natin nasa tama ho. Ngayon, sabi ho ng tagatandang Kutyo, Tanay, Rizal, alam niyo marami ho kaming followers ho dyan, Parting Rizal, lokal ng San Jose, na sinasabi ho niya, masyado raw ho nating dinidepensahan ang INC. Eh, tanong pa nga niya, ano ba apelido mo? Manalo, Sandoval, Santos, o Sabala ho? Eto, tatapatin kita, boss, di ba? Eh, siguro naman ho, nakikita mo kung saan direksyon ka ho patutungo, di ba? Ngayon sinasabi ng debate, narinig ko kasi meron daw pre-debate conference. Matagal na ho to dyan ho sa Parañaque. At ang usapan ho doon ni Caramil Parma na magkakaroon muna ng pre-debate conference. Kung baga meron hong kasubuan na dapat itong pirmahan bago ho isagawa ho yung debate. Yung pinagmamalaki mong amo. Alam mo kung si Ka Eduardo Manalo
para hamunin yung ho ng debate, parang bisikleta laban ho yan sa dump truck. Di ba? Sige, tanungin kita dyan sa Tanay Rizal, na member ni Soriano. Sino nakadebate ni Soriano na pinakamataas na ministro? Sige nga ho. Di ba wala? Ngayon, kung meron, ba't hindi mo siya umatid doon sa pre-debate conference? Doon kay Caramel Pamba, at isa ho dun sa mga kasunduan, nakapagahon siya natalo, lahat ng mga donation ho ng member, isasauli ho niya. Oh, mahirap yung kasunduan Kaya hindi ho lalaban itong si Very Bad Elite saka si Mr. Daniel Rason kasi ang kasunduan, merong kondisyon Pag natalo sila sa diskusyon, isosoli nila sa kanilang miyembro lahat ng nahut-hot at kinuha nila sa kanilang miyembro. Mahirap isoli yun kung saan-saan nila ginastos. O kaya po namin ito ipinarinig sa inyo, hindi po siya kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pero nagpapatotoo, hindi magkalebel. Si Mr. Soriano na parang kumbaga sa bisikleta, haharap sa namamahala sa iglesia, paano mo ilalaban at ibabangga yung bisikleta sa dump truck? O, Bad Eli, hindi ba may sira ang ulo yung bisikleta, ilalaban mo sa dump truck? Hindi ko sinasabing may sira ang ulo si Bad Eli Soriano, kundi ang sabi niya mismo, pagkaroon nagkakakontra-kontra, sinasabi ang gayon ay medyo may sira ang ulo. O, Beno, salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa amin at yung mga nais magpatuloy. Maaari kayong mag-text sa amin, po, 0935-528-2422. Ulitin ko po, 0935-528-2422. At para masaya tayo sa mga pagbati, po, ayan, i-play natin ang favorite music ni Very Bad Eli, ang Dalaginding. Eto, pakinggan ninyo. Binabati natin ang mga sumusunod. Ang lokal po ng North Diversion, Kamanaba. Ano ito? Bainto Family, Canlubang, Calamba, Laguna. Lokal ng Wodongha. GWS, Australia West. Lokal ng Carson. Orange Country, California. Santa Monica, Batangas. Arlov, Sweden. Northern Europe. Panabo, Davao del Norte, San Francisco, Isabela East, Distrito ng Capiz, lokal ng Brampton, Norval, Southern Ontario, Canada, lokal ng Bayang-Bayanan, Metro Manila East. Pagbati rin po sa lokal ng Pasig, Iloilo South, Mactan, Cebu, at maging sa Bugo City. Kumusta po lahat ng mga kapatid dyan? Narin yung kapatid ko. Binabati ko si Ka Marlo at si Ka Sally Sandoval. Mactan, Cebu, sa Taipa, Macau. Kotabay family, dyan po sa Aurora. Ramos family, lokal ng Bato, Iriga City. Nagoya, Japan. Kumusta po ang mga taga-Japan? Arigato. Arigato. Sayonara. Magtatapos na tayo, sayonara. Lokal po ng DRT sa Bulacan. Sangandaan, Kamanaba area. Lokal ng Rangsit, Thailand. At happy 13th birthday kay Precious Daniel Luz Paras. At nakikiramay tayo sa lahat ng mga nawala ng kanilang mahal sa buhay. Sabihin natin happy birthday naman sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan. At advance happy birthday po sa kapatid na Ani Santos, ang may bahay ng kapatid na Jun Santos. At happy wedding anniversary po sa lahat ng nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang kasal. At binabati na rin po natin ang mga taga-rin sa lokal ng Alabang, Metro Manila South. Ano ba ito? Lokal ng lokal ng Sampaloc, Baisa, Quezon City. Kumusta po? At pagbati po sa Manalansan family, dyan po sa lokal ng Baisa, Quezon City, Cubao, Quezon City. Pagbati po kay Karani Catanzo na tagapangasiwa po dyan sa Metro Manila South. Ingat po kayo. Si Cadelon Galvez. Pagbati kay QC Delon at Vanji Galvez sa Santa Lucia. Distrito ng Maynila, Surigao del Norte, Calamba City. O si
si Ka Makoy, si Ka Marco Agulay, ingat, at sa inyong buong mga inaanyayahan dyan at mga naging bunga, nagpabautismo sa Iglesia ni Cristo. Kumusta po mga taga Zamboanga City, lokal ng Bakakay, distrito ng Albay. Ano pa? Mga taga Tundo, Andres family. Kumusta po ang mga taga riyan sa ano ito? San Jose City, Nueva Ecija. Bueno, medyo humahaba na tayo. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa amin at pahabol na pagbati sa kapatid na Robbie Beltran, kay Ka Manuel Era, kay Ka sino pa ito? Si Ka Pedro de la Cruz Jr. Diyan po sa Anchorage, Alaska. Medyo malamig dyan. At sa mga taga North Pole, kumusta si kapatid na Tristam Monforte at sa iyong buong pamilya yan sa lokal ng North Pole at dulo ng daigdig yan. Ano ito? Lokal ng hotdog? Hindi. Taga-distrito ng Rizal, kumusta na po kayo? At sa lahat ng mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa susunod, sana po ay samahan po ninyo kami. Bye-bye po, ingat kayo.